Okay, Pastor Edwin, ano bang ibig sabihin mo na the three millennial views? Mga kapatid, let us dig down to eschatology. Marami ho kasi mga turo ng eschatology na minsan hindi natin alam kung ano ba talaga. Nalilito tayo, di ba? So ngayon, i-divide natin, ihimay-himay natin bawat isa. Gaya niyan, ano ba yung amillennialist? Ano ba yung premillennial? Ano ba yung pre-post-millennialist? Ano yung pre-trib? Ano yung post-trib? Ano yung mid-trib? Ano naman yung pre-rat? Ano yung preterist? Ano yung historist, idealist? At ano yung tinatawag na futurist? Ang pag-aaral po ng eschatology ay libre. Sa iba, may bayad yun. No? Diyos ko, sabi ni Kristo, di ba? Ibinigay sa inyo ng walang bayad, ibahagi nyo ng walang bayad. Hindi tayo dapat nagpapabayad sa mga seminar, guys. Ito ay libre. Ang salita ng Diyos ay libre. Kaya ako po ay porsigido na libre. Wala kayong ibigay sa akin, okay lang. Mahalaga, nakikinig lang kayo. Guys, alam nyo, ang gusto ko lang naman kasi, nakikinig lang kayo. Umaaten kayo at nakikitawa kayo, no? Yung malaking bagay na sa akin yung guys. Pag nagpapatawa ako kahit corny, tumawa lang kayo. Naku, masaya na ako, guys, ha? Lalo na pag may kambing na sumisingit, pag tumatawa kayo, may kambing na yan, yung mga yan. Kasi mga kulto yan. Si Pastor minsan kulto, si Pastor Ed. O yan, ganyan mga kontra sa akin yan. Okay, una sa lahat, there are three millennial views. Okay, three millennial views. Ito yung premillennialism, amillennialism, postmillennialism. Ano ba yan, Pastor Edwin? Ano ba yung mga sinasabi mo? Ano na naman yan? Ano na namang invento yan turo mo? Hindi ito invento, guys. Ito yung mga natutunan ko na nasa Assemblies of God pa ako. Tandaan po natin, mga kapatid. So pag pinag-uusapan po natin ang end times, maraming mga views dyan, no? Hindi porket may naririnig tayo na simula pa nung bata tayo at kung ano yung lagi nating naririnig, yun na yun, no? Yun na yung tama. At yun na yung masasabi natin na yun na lang yung view ng mga Kristiyano. O, di ba? Mahirap yung mga kapatid. Maging mapanuri po tayo, okay? Ang mga pastor, turo ng turo, amen na lang na amen yung mga miyembro. Hindi nagtanongin mo pag galing ng simbahan, ano natutunan mo? Karamihan dyan sa mga yan, dawag. Dawag, makinig. Alam niyo yung dawag? Ibig sabihin, di ba, sa parable ni Christ, yung mga nakikinig, meron nakikinig, hindi naman nakikinig. May nakikinig, tinanggap, pero nakalimutan. Meron naman nakikinig, pero hindi sinasapamuhay. At meron naman talaga matabang lupa. Okay? So, karamihan sa kultura natin mga Pilipino, masabi lang na nagsimba lang, simba lang, okay lang. Masabi lang na umatin lang, umupo lang, okay na, nakapagsimba na. Ang tanong, may natutunan ba tayo? Okay. Kasi tinan mo, no, pumunta ka sa ibang lugar, iba't ibang bansa, yung mga Kristiyano, iba't ibang ang paniniwala nila, specifically sa end times. So, since ang channel na ito ay teaching more on eschatology, so end times tayo titingin. Kasi may mga iba't ibang mga views patungkol sa end time. So mas maganda yung i-open natin ang ating mga isipan, guys. At questionin natin yung mga views natin, yung mga personal natin na paniniwala. Welcome na welcome po lahat ng mga kabiyaya natin na kahit post-trib ka, no, kahit pre-rat ka, guys, welcome na welcome ka dito. Hindi porke pre-trib kami ay hindi na welcome yung iba. Guys, welcome na kayo. Kaya makinig kayo, guys. At promise, hindi ako bias. Mag-iimbestiga lang kasi tayo, no. Ito hindi na to speculation na tayo mag-iimbestiga sa mga bawat turo ng mga eschatology view. Kagaya nun, di ba, meron nagtuturo na sa mid-trib daw yung third temple. Pero meron man nagtuturo na sa simula ng tribulation na ang third temple may tatayo. Meron namang hindi maitatayo. Meron namang hindi naniniwala sa rapture. Meron namang hindi naniniwala sa second coming. Meron naman naniniwala na ang 7 years of tribulation o tribulation ay nangyari na noong pa. So marami mga ganyan, di ba, na ba't paiba-iba ng mga turo? Yun yung tatalakayin natin ngayon sa loob ng mga ilang mga chapters sa pag-uusapan natin. Pero simulan natin sa pinaka-majority kasi ito nga yung tinatawag na the three millennial views. Paliwanag ko So parang ganito lang yan. Kung meron tayong view, hanap tayo ng kasalungat para mahasa natin ang mga views natin.
Halimbawa ako, pre-trib, hanap tayo ng kasalungat. Bakit post-trib sila? Bakit, bakit meron pre-rat na naniniwala sila na ang pre-rat ay yung mangkok at poot ng Diyos, mangyayari to bago matapos ang meron namang mid-trib, doon na magra-rapture, di ba? So, dapat sa panahon ngayon, hindi natin dapat sila husgahan. Alamin natin, ano ba yung pinaguhugutan nila ng turo. Tapos, you will decide kung saan kayo. Okay? Tapusin nyo itong seminar natin na to. This is part of our seminar. Hindi ko alam, baka 6 to 7 na meetings po itong eschatology po natin. O baka humaba pa to. No? Okay. So, yun ang introduction natin. So, ganito lang yan Tingnan nyo, yung Bible, ano ba talaga ang sinasabi ng Bible? Dapat yun yung una. Let what the Bible says. Biblical, maging sola scriptura ho tayo. At hindi lang tayo dapat sola scriptura, dapat we follow the proper hermeneutics, the proper way to interpret the Bible. Hindi yung ikaw yung magi-interpret. Kunin mo yung meaning ng Bible. Hindi yung ikaw yung gagawa ng sarili mong interpretasyon. Ang gagawin lang natin, kukunin natin mismo yung Bible kung paano niya sinabi, ano yung sinabi. So, by what? By looking for what is the context, by rightly dividing the word of truth. So also, sino nagsasalita, sinong kausap, bakit sinulat, anong panahon ito, anong dispensation to. May dispensation po kasi, so hindi tayo pwede kagad naaarya kagad. Kaya dapat maging maingat po tayo sa pagtuturo ng Bible kasi sa totoo lang, kapag nagkamali ka ng turo ng Bible, in the history of your career na tagapagturo, tatatak na sa isip ng mga nakikinig sa iyo na mali na ang tinuro mo. At nakakabawas po ng credibility po iyon. Yun nga lang. Okay. Okay. So parang ganito lang yan, no? Sasalayin natin yung mga yan sa magitan ng Biblia. Hindi tayo yung loyal tayo sa isang tagapagturo. Marami mga ganyang Kristiyano kahit nasa full grace na, masyadong loyal doon sa nagtuturo. Ayaw tumingin sa iba nagtuturo. So meaning guys, I'm not encouraging you to stay with me. Tingnan kayo sa iba. Mahirap yung masyado kayong loyal din sa akin. Sa akin na lang guys, sa akin na lang. Wag ganyan guys. Aral kayo. Tingin kayo sa iba, kumpara nyo. Umaten kayo sa ibang church, kumpara nyo. Hindi ko naman sa tinatapong ko kayo kay Satanas, no? Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung pag-aaral, hindi po yung pagiging loyalty. Mag-aaral po tayo. Alam ba, may sinasabi si ganito, kontra sa ganito, ba't niya sinasabi? Hindi manghusga kagad tayo na, itong pastor na to, kulto, ito tama si pastor, ito tama si... guys, wag ganun. Okay? Kasi introduction pa lang naman tayo, di ba? Ano pa ba? Ano ba talaga sinasabi ng Bible at lahat ng mga preachers, pastor, theologians, tsaka scholars, di ba? Sasalayin natin sa magitan ng Biblia, gaya ng sinabi ko kanina, by proper hermeneutics, rightly dividing. So ano ba dapat natin gawin para hindi tayo malito sa theology? Lalo-lalo na mga kapatid sa eschatology. Alam nyo guys, ang eschatology ang pinakamahirap na subject. Guys, maraming nagtuturo ng eschatology. Iba sumasablay. Napakahirap nitong subject na to. Alam nyo ba, I strongly recommend you, if you are to be a good teacher ng eschatology, number one, dapat born again ka talaga. Kasi without the Holy Spirit, you can't understand kung kailan ka magsisymbol, kung kailan ka magfigurative, at kailan ka magli-literal interpretation. Lalo na, ang revelation, ang daming symbol niyan. Hindi natin maintindihan kung ano yung literal, ano yung spiritual, ano yung figurative, o ano dyan yung prophecy, o alin dyan yung ano. Kagaya nun, ang pinakamahirap sa Revelation, yung Revelation chapter 3 verse 4, hindi ko pa nga natatalakay pa sa inyo yun Nasa katapusan ng mundo part 2 lang yun, pahapyaw ko lang yun. Yung 7 churches, guys. Marami nalilito dyan, apply dyan. Di nila alam kung ano yun. Ito ba talagang sulat na to ay sulat sa mga churches sa panahon natin ngayon? Sulat ba ito sa churches sa panahon ni Juan? O hindi kaya mayroon pang another meaning to? Kasi since ang Revelation is a book of prophecy, I'm sorry. Pag book of prophecy, we should be consider all the written in the book of Revelation are prophecies. Di ka pwede mag-apply dyan. Gagaya niya, nakasulat dun sa chapter 3 ng Revelation, lukewarm. O marami na nag-apply. Lukewarm Christian yung mga yan kapag wala sa Panginoon, hap-hap ang buhay. O
Hindi mo inialam at bakit sinasabi na lukewarm doon. Marami pa nagsasabi na Revelation 3:20 na nakatayo ko sa pintuan at nakatayo, tumutuktok, dumidinggin naman ang aking tinig. So, may nag-i-interpret yan, ay ito po ang Panginoon, kumakatok sa inyong mga puso, nasa labas si Kristo sa buhay mo. Ay, Diyos ko. Ay, nako, hindi po totoo yung ano na yun, wrong application. I-debunk natin yung mga yan, okay? So, hindi lang yun, no, yung amen lang tayo ng amen, mga kapatid. Sa akin, i-apply nyo rin yun. Huwag kayong i-amen ng amen kagad sa akin. Pag-aralan nyo, magsalita kayo, mag-chat kayo, kausapin nyo ako. Pero huwag nyo naman akong dedebatiin, guys, ha? Wala namang debatihan. Iba yung constructive criticism kasi yun na may personal na iba na. Yung sasabihan nyo kung bobo, siraulo, mga ganun mga sinasabi sa akin ng mga kapwa din nating kabiyaya na basher ko rin. Nakakalungkot, kabiyaya pa natin ng basher, no? So, pwede niyo naman akong kausapin. Usap tayo, ha? Hindi yung di kayo kagad nakipag-usap, umalis kagad, tapos nagdadaldal kagad kung kani-kanino. Maraming ganyan, maraming ganyang ugali. Okay? Kaya, ngayon, so ano ba yung end times views? I-walk through ko kayo din sa mga tawag na premillennialism, amillennialism, o yung postmillennialism. So bakit may tatlong klase? Kasi base yan sa Revelation chapter 20. Tignan nyo guys, no? Ano yung basehan ng millennialism? Kasi marami nang nalito dito sa Revelation chapter 20 eh. Sabi kasi dito, sa atin, mga mga pre-tribulation, mga premillennialism, sa atin, ito yung panahon na maghahari na si Kristo sa daigdig. Okay. Basahin natin mga kapatid. Sabi dito, pagkatapos ito ay nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, may hawak na malaking kadena at ang susi ng bangin na walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon at mga matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo at si Satanas at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. May binanggit dito na 1,000 taon na ginapos si Satanas. Okay? At ang nangyari dito, no, at inihagis ng anghel sa bangin na walang kasinlalim at saka sinara, tinataka ng pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. So meron palang tinatawag na 1,000 taong maghahari si Kristo. That's it. Meron tinatawag na 1,000 taon. Ito yung paghahari ni Kristo. So that is the meaning of millennial. So ang ibig sabihin guys, ang pinag-uusapan natin dito, yung 1,000 taong paghahari ni Kristo sa, di mo malaman kung sa daigdig ba to, ba ay literal, spiritual, ganun po yung mga kapatid. Maraming nag-i-interpret dito na hindi to literal, merong spiritual, merong figurative. So basahin natin maigi, no? Pagkatapos ito ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon. At nakakita ko ng mga trono at mga nakaupo doon na binibigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagkototoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, hindi sa larawan nito, ni tumanggap ng tatak ng halimaw sa kanilang noo kamay. Binuhay silang kasama ni Kristo. Ito na naman, no? Meron ding binuhay ng mga patay upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasi ito pa nakaka-confuse dito, no? Ito ang unang pagbuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay, bubuhayin din pagkaraan ng 1,000 taon. Ito raw yung first resurrection. Pero si Christ ang first resurrection, sinasabi ni Paul. At sinasabi rin ni Paul na first resurrection din ang Christianity. Bakit pagdating kay John, first resurrection din to? Ano ba talaga, di ba? Ayan yung mga tanong dyan eh. Tapos 20 verse 6, mapalad at lubos na pinagpala ang makasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Ito nga yun, wala nang kapangyarihan sa kanilang pangalawang kamatay. Sila maghaharing magiging pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari kasama sa loob ng 1,000 taon. What is the meaning ng paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon? So there's a prophecy na si Christ ay maghahari. So yan, may mga ibang views po dyan mga kapatid. Okay? Ang unang views dyan, ito yung views natin, di ba? Ito tayo muna para makaintindi ang iba. Ito muna yung tayo. Ito yung stand ko, guys. Hindi naman sa nagiging bias ako, pero pakita ko, nagiging honest lang naman ako. This is my stand. So this is premillennialism. Ang premillennialism, naniniwala sila sa dispensation. May iba't ibang panahon. Merong Old Testament, merong New Testament, merong etc. May church age, merong tribulation age, merong
millennial, at merong new heaven and new earth. So ito siya, oh. Tayo naniniwala na simula ng pinako si Kristo sa krus, na namatay siya o umakyat siya sa langit. Naniniwala tayo doon. At sinabi niya, babalik siya. At sa pagbabalik niya, naniniwala tayo na yung kanyang paghahari dito ay literal. Literal guys. Literal siya maghahari. Makikita siya talaga ng buong mundo. Literal na may katawan. Literal. As in tao talaga. Tao Diyos. Okay? Literal na uupo siya sa Israel. Literal siyang uupo sa United Nations. Naniniwala tayo doon. That is a premillennialism. At naniniwala tayo na meron church age. Ito yung panahon na bumaling muna ang Diyos sa mga hentil. At ito nga yung church age. Panahon ng Kristyanismo. Panahon ito ng maraming nanampalataya kay Kristo from 32 AD hanggang sa panahon natin ngayon, 2025. And we believe also that there will be incoming 7 years of tribulation at kinuha nga natin ito sa 7th week of Daniel kasi nga tayo ay dispensationalist. Pag sinabing dispensationalist, naniniwala tayo sa mga sketch, naniniwala tayo na may mga bawat dispensation, bawat panahon. Kaya naniniwala tayo na ang 7 years of tribulation is another dispensation. Tapos na ang church age pag nag-rapture. At alam nyo ba, ang mga premillennialism, mali pa spelling, Pastor. Ay, robot kasi ng robot, kaya mali spelling, nagmamadali. Ayan. Okay. 7 years of tribulation, naniniwala tayo. Alam nyo ba, ang premillennialism, ang premillennialism, hati yan, guys. Hati ang premillennialism. May 4 na grupo yan. Kasi, lahat naman naniniwala na may church age. Lahat ay naniniwala na may parating na 7 years of tribulation. Naniniwala sila na may rapture. Okay? Naniniwala sila na may rapture at merong mga naniniwala na sa loob ng 7 years na tribulation na to, may naniniwala na magra-rapture muna bago mag 7 years tribulation. At ang tawag nga dito ay mga pre-trib. Okay? May mga matititinding verse yung mga yan, guys. Yung mga view na yan. At meron din namang mid-trib. Naniniwala sila na sa kalagitnaan ng tribulation ay doon palang mag-rapture. Kasi nga, remember, only the premillennialism ang naniniwala lang sa rapture. Other view, makikita nyo mamaya, hindi sila naniniwala sa rapture. And I will show you why. Pero dahil tayo muna to, no? Premillennialism naniniwala na magra-rapture pero hindi dito. Naniniwala sila dito kasi ayon sa kanila, ang wrath of God ay mangyayari sa middle of tribulation. Dito nga yung mangyayari yung Great Tribulation. Kaya naniniwala sila na pwedeng sumuong ang simbahan dito, ang church, pero sa pagdating na ng tribulation age, hindi tayo kasama ron kasi naniniwala pa rin sila that we are not appointed to be what? To be part of God's wrath. Okay. So, ibig sabihin sa kanila, hindi God's wrath tong una. May nagtuturo, guys, kasi ito ito guys, familiar kayo dito. Hindi ako sang-ayon doon, guys, sa tinuturo ng isang taong to. Ang tinuturo niya, tahimik daw to, tahimik. Itong first 3.5 years, tahimik daw. Kasi payapa daw ang gagawin ni Antikristo, no? Na talagang tahimik, guys. As in tahimik. Parang yung kapitbahay mo natutulog na tahimik, guys. Ganun-ganun. As in, tahimik. Tapos dito raw itatayo yung third temple sa kalagitnaan. Merong ganun kasi. Yung ganung view, yun ang paniniwala ng mga mid-trib. Pero merong pre-trib na ganun, naniniwala sila ng magra-rapture pero tahimik daw dito. Guys, that's not true for us. For me, sa akin mga pre-trib. Saka ko na ipapaliwanag, ayoko nga maging bias, di ba? May naniniwala naman na pre-rat. Ang mga pre-rat po kasi tingnan nyo, no, kung imamapa natin sila, naniniwala sila na nandito yung 7 seal, nandito sa kalagitnaan yung 7 trumpets, at dito sa malapit ng matapos, dito yung 7 bowls. Naniniwala sila na yung 7 bowls na to bago ibuhos, ito talaga yung puot ng Diyos. Naniniwala sila. So, ibig sabihin, hindi nila kinukonsider na puot ng Diyos yung 7 seals, yung 7 trumpet. Kasi yun daw ay hindi pa raw puot ng Diyos. Ang biblical daw talaga, yung 7 vials, si 7 mangkok at puot ng Diyos. Kasi nga naman, letra por letra sila, puot ng Diyos.
Oh, yun ang paniniwala nila. Kaya nandito yan, malapit na matapos sa second coming, yung pre-rat. Okay? Ganun ang paniniwala nila, guys, ha. At meron naman naniniwala na post-trib, yung second coming rapture. Iisa. Yung sinasabi ni Paul na trumpet, it refers to second coming. Maraming mga verse to mga to, guys. Maraming verse yung mga yan. Na yung second coming daw, dun din yung rapture. Kaya mangyayari niyan, pag ni-rapture ka, aakyat, tapos bababa ka agad. Ganun ang mangyayari. Parang ganun lang, aakyat, bababa. Okay. Okay. Then, naniniwala sila pag sa second coming, another dispensational, kasi nga dispensationalist nga ang mga premillennialism. 1,000 years literal Christ kingdom. Ito dito yung 1,000 taon. Dito nakalagay yung millennial. Kaya sinawag tayong pre-millennial kasi naniniwala tayo na pag pre, ibig sabihin bago maghahari si Kristo. Okay? May mangyayaring millennial. May mangyayaring paghahari ni Kristo. Literal to, guys, ha, literal. Tapos, ang view ng premillennialism, guys, na lahat na nakasulat sa Revelation, nakasulat sa Mateo 24, 2 Thessalonians, pati ang Antichrist, they believe that this will be all future events. So kung nandito tayo sa 2025, yung mga yan, no, yung nakasulat sa Revelation, Mateo 24, 2 Thessalonians, Antichrist, mangyayari po yan future. Okay? Kaya ito yung dalas kong tinuturo sa inyo na yung stand nga natin na lahat lagi future. Pati yung birth pains. May nagsasabi pa nga birth pain na raw, birth pain. Nag-post pa siya, birth pain daw yung yung gera. Kasi nagkagera nga sa Israel na nakaraan. Birth pain na daw. Sabi ko, hindi pa ho birth pain yun. Kasi ang birth pain ay nakapaloob sa 7 years of tribulation ayon kay Jesus at ayon kay Daniel. Kaya pag nagkakagera dito sa church age, dito, may gera dito, church age, di pa nagra-rapture, birth pains na raw yung birth pains. Guys, this is not a birth pain. Nasa church age pa lang tayo. Wala pang birth pains sa panahon natin. Ang birth pains ay dito sa 7 years of tribulation. Ayon sa mga pre-trib, kagaya natin, premillennial pre-trib. So, lahat ay future. Future. Lahat tayo future. Ibig sabihin, ang event na to, hanggat hindi nagra-rapture, hindi mangyayari ang 7 years tribulation, ang literal na paghahari ni Kristo. So that is premillennialism, guys. Okay? Okay, dako naman tayo ng pahapyaw sa mga amillennialism. Ang amillennialism, eto sila. Wait lamang po. Ang mga amil, ito yung 1,000 years daw, doon na daw nagsimula yung time ni Jesus Christ. Ibig sabihin yung 1,000 taong paghahari ni Kristo, at actually sa kanila, hindi sila naniniwala ang 1,000 taon yung paghahari ni Kristo, kundi 1,000 taon. Thousands of years. Isa pa sa nakaka-amaze sa amillennialism na yung tribulation daw, yung 7 years of tribulation, yung Antichrist, yung birth pains, yung mga lindol-lindol, kahit yung rapture, lahat daw yun ay nangyari na nung 70 AD pa. At si Kristo ay naghari na simula nung 70 AD hanggang sa panahon natin ngayon at aantayin yung kanyang literal na second coming. Ibig sabihin, yung binabanggit sa Revelation na 1,000 taon, ito ay tumatalakay sa spiritual kingdom. Naniniwala sila na pag-akyat ni Jesus sa langit, naghari na si Kristo sa langit. Nagsisimula siya naghahari sa langit. At habang nandito sa lupa, ang church, yung Christ kingdom, no, on earth, will be delegated by church sa atin. Kaya, naniniwala sila na ang paghahari ng Diyos ay nangyayari na sa panahon natin hanggang ngayon. Kasi nga, sumula nung kay Kristo na tayo, naghari na siya sa mga puso natin. Yun ang kanilang, ang kanilang view. Guys, maraming verse yung mga yan. Kasi tatalakayin din natin yan balang araw. Alam nyo ba, nagpapahapyaw lang ako, mahabang usapin to eh. Tatalakayin natin isa-isa yan, guys. Yung pre-tribulation, yung pre-mill, hindi na natin tatalakayin yun. Kasi alam na natin yun eh. Yun na lang ito, amillennialism. Iisa-isa. Meron tayong bukod tanging subject dyan na alos 1 oras din na pag-uusapan natin yan. Pero pinapahapyawan ko lang kayo.
So, ano nangyari? Tingnan nyo, no? Kung babasahin daw natin ang Revelation 20, it is not 1,000 years. Walang sinasabing 1,000 years, kundi thousands of years. Sabi rito, no? Tumingin sila sa Greek. Sa Greek, pag sinabing thousands, ang tawag dyan ay chiloi, ibig sabihin plural of uncertain affinity. Plural, kiloi. Plural yung thousand, hindi lang siya isa. Doon nila kinuha. Kaya yung thousand dyan ay thousands. Maraming thousands. Kasi plural yung thousand dito eh. Tinan nyo, guys, oh. So, oo nga naman, ano, kung mabibiglang tingin ka, oo nga naman, ano. So, hindi pala 1,000 taon lang. Kundi pag sinabing thousand, ang ginamit kasi dyan, chiloy eh. Plural of uncertain affinity, thousand or thousand, maraming thousand. Kaya, ang nangyayari ngayon, yung 1,000 taon na yon, hindi 1,000 taon, kundi 1,000 taon sa kanila. So they believe na noon pa lang naghahari na si Kristo. Eh, nakakailan libong taon na ba tayo? Di ba nakaka-almost 2,000 years? Kailan ba namatay si Kristo? 32 AD. Anong taon na ba ngayon? 2025. So sa 2032 ay 2,000 years na. So, pasok siya doon. Yun daw yung paghahari ni Kristo hanggang ngayon. Kaya yung mga nangyayari sa sanlibutan ngayon, guys, eh, yan ay part lang ng propagation ng gospel. Ang maganda sa kanila daw, ang ano daw sa kanila, naniniwala sila na yung gospel ay lumalaganap na sa panahon natin ngayon. Di ba daw dati daw kasi ang pagkakilala kay Kristo, ilan lang nakakilala. Nagsimula yan sa Jerusalem, sa mga alagad, tapos kay Pablo sa Roma, ilan lang yung nakakapaniwala. Pero lumaganap na lumaganap ang ebanghelyo. Hanggang sa panahon natin ngayon, napaka-popular pa rin ni Jesus Christ na nagpapatunay talaga na si Kristo ay naghahari na sa panahon natin. Okay? Okay. So, yan sa kanila. Guys, ito guys, maaaring natatawa kayo dito, pero malalaglag ang mga panganyo kapag diniscuss na natin na parang totoo nga to. Tingnan nyo ha, balang araw muna ngayon. Pero guys, mabibigat to mga to. Kasi ang nangyari kasi sa atin, naging one-sided tayo eh. Kumbaga sa chess, inaalam mo yung move ng kalaban, hindi yung puro move mo lang, puro sariling theory mo lang. Okay? Okay, okay. Okay, okay. Ibig sabihin guys, kapag amillennialist, hindi sila naniniwala sa second coming of Christ na literal, no? They only believe spiritual kingdom sa heaven. At ang extension ng Diyos sa lupa ay tayo mga church para maghari ang gospel. Ano sa kanila? Sa kanila ang Revelation, ang Mateo 24, ang Thessalonians, the Rapture, at ang Antichrist. That is a part of the history. Ibig sabihin, maraming Antichrist sa kanila. Halimbawa, nung panahon ng 70 AD, sino ba yung naghahari nun? Sino ba yung walang yan nung panahon na yun? O, di ba si Nero Caesar? O kaya nung panahon na yon si Nero Caesar. History. After kay Nero Caesar, naghari ang Santo Papa. Kaya sa kanila, ang Antichrist sa kanila ay yung Santo Papa nung panahon na yun. Mga Santo Papa nung araw. Ibig sabihin, continuous ang kanilang kaya yung sinasabi sa Revelation Matthew 24, ina-apply din sa mga kada panahon. Kaya mapapansin nyo, di ba, lagi kayo naririnig na hindi ang Antichrist si Nero, hindi ang Antichrist si Hitler, hindi ang Antichrist si Pope Innocent. Nagtataka kayo kasi yan yung mga histories. They are part of the history sa panahon nila. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, o iba naman, sa mga history, sa panahon natin ngayon, ang Antichrist sa atin ngayon si Donald Trump. Yun daw sa kanila. Yun, no? O meron naman nagsasabi si Emmanuel Macron. Meron naman nagsasabi na si Jared Kushner. Meron naman nagsasabi si Bart Simpson. Ay sus, mali. O meron naman nagsasabi nung panahon ng World War II, ang Antichrist naman doon si Hitler. Yan ang mga histories, mga idealists. Ang amillennialism, the way they see Mateo 24 Revelation, nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kasi nga, nasa panahon din tayo ng thousands of years ng spiritual kingdom of Christ. Naniniwala rin sila sa second coming of Christ
Darating si Kristo dito, hindi na para maghari pa, kundi naniniwala sila for final judgment. Resurrection and new heaven and new earth. Tapos sa new heaven and new earth, dito na literal na maghahari si Kristo. Hindi sila maniniwala na si Kristo ay naghahari ng literal dito sa lupa. Naniniwala sila sa ano na to, sa eternity. Kaya ang second coming, dito mangyayari. At uncertain yung time na to, hindi natin malaman kung kailan. Kasi thousands of year, baka sa 33,000 pa raw. Meron pa nga nagsasabi na 2068 pa raw, 2048. Baka doon pa raw, no? Okay? Merong ganun nagsasabi. Kaya yung final judgment, resurrection, new heaven and new earth, dyan palang maghahari si Kristo, hindi 1,000 taon, kundi eternity. Okay guys, ganyan ang amillennialism. Kaya pag may naka-encounter kayo, nagtuturo ng ganyan, amillennialism yan, ha? At ang kanilang interpretation ng history. Tsaka sila, naniniwala sila na ang mundo ay pasama pa rin ng pasama. Naniniwala sila na ang mundo ay pasama ng pasama, wherein pareho din naman natin. Naniniwala tayo na ang mundo talaga ay pasama ng pasama at darating ang oras na ang Antikristo ay maghahari sa mundo muna bago si Kristo, literal. Yun ang kapareho natin sila. Pero guys, yung pangatlo, hindi natin kapareho to. At hindi rin kapareho ng amillennialist. Ito nga yung tinatawag na post-millennialism. Ang post-millennialism po mga kapatid, ganito po yun ano. Para sa post-millennialist, kalos kapareho din ito yung ano, yung amillennialism. Yung paghahari ni Jesus Christ ay magsisimula ng long period of time dito pa rin. Tribulation dito nangyari na, 70 AD dumating na si Christ. At yung pagdating ni Christ dito ay figurative lang. Figurative. It is not literal. Okay? Pero naniniwala sila sa second coming of Christ. Ganun din. Meron naman naniniwala na basta mamaya, paliwanag ko sa inyo mamaya. Basta dito muna tayo sa part na to. Okay, Tribulation 70 AD sa kanila. Tapos na, ang Antikristo rito ay si Nero Caesar. Kaya yung mga nangyayari doon, nangyayari sa mga alagad, mga persecution sa mga alagad ng pinugutan ng ulo ng araw, part sila ng tribulation. Dumating na daw yung second coming of Christ. They are, yung rapture sa kanila ay symbolic. Kaya noon pa lang daw ay nag-rapture na. At yung Antikristo noon pa lang. Kaya tapos na, naghahari na si Kristo hanggang sa panahon natin ngayon. Ang maganda lang kasi daw dito sa kanila, sila daw yung mga optimistic na tao. Premillennialism na tayo at yung post at yung amillennialism, naniniwala sila na ang mundo ay pasama ng pasama, pero sila naniniwala sila na ang mundo ay pabuti ng pabuti. Kaya yung gera sa Israel, pabuti rin ng pabuti din daw yun. Yung mga kaguluhan ngayon sa gobyerno, halimbawa yung flood control na nangyayari, mga rally na yan, pabuti pa rin daw ng pabuti yan, guys. Pabuti ng pabuti. Mabuti daw talaga, pabuti. Ano pa ba yung pabuti ng pabuti, no? Yung namatay si Kirk, pabuti daw ng pabuti yun. Ano ba? Ano ba yung mga pabuti ng pabuti? Mga bumabaha, yung climate change, yung mga bagyo-bagyo na yan. Pabuti ng pabuti, guys. Sa kanila. Kasi optimistic sila, guys, eh. Okay? Guys, ano magagawa nyo yung lumalabas sa bibig ko? Yun naman tinuturo nila, eh. Kasi bakit daw pabuti ng pabuti? Kasi naniniwala sila, si Christ ay naghahari sa langit at tayo mga church, o yung church, tayo yung representation ni Christ para maging pabuti ng pabuti ang mundo. Kaya daw ang evangelism, hindi nila tinitingnan yung mundo, tinitingnan lang dito yung evangelism, yung pag maraming nakakilala kay Kristo, lumalaganap na yung paghahari ni Kristo spiritually. Compare daw dati, di ba? Nung panahon ni Apostol Pablo, konti lang nakakakilala. Nung panahon ng Roman Catholic, at least nag-expand. Kahit nakulto yun, nag-expand pa rin daw. Kaya pabuti talaga ng pabuti, guys. Tapos pabuti daw ng pabuti nung Reformation period. Maraming pinatay, maraming mga na-Holocaust, maraming mga... Kaya pabuti ng pabuti. Alin yung pabuti doon? Hindi yung pangyayari, kundi pabuti na pabuti yung propagation ng gospel. Guys, ang tinitingnan lang dito yung gospel. Wherein, sangayon naman ako doon, na pabuti ng pabuti, marami na nakakakilala kay Kristo ngayon. Kahit na iba nga perverted, di ba? Kahit Katoliko, pabuti ng pabuti talaga.
ang pagkakakilala na kay Kristo. Ibig sabihin nun, guys, kahit maling gospel, pabuti pa rin ang pabuti. I don't think so. Pero that is their view. Okay? So, pero sila ay naniniwala sa second coming of Jesus. Dalawa lang yan. Second coming of Jesus after non-final judgment, resurrection, and new heaven and new earth. Meron pong dalawang klase po ng post-millennialism. Di ba sa atin marami? Premillennialism tayo. Ito tayo, di ba? Ito. Di ba ang dami natin? Naniniwala tayo na may pre-trib, mid-trib, pre-rat, post-trib. Lahat pro future. Lahat tayo future. Okay? Pero ang post-millennialism, ang view nila sa Revelation, sa Book of Revelation, sa Mateo 24, sa 2 Thessalonica, Antichrist, sa kanila, lahat ng ito ay preterism o preteris. Nangyari na, guys. Nangyari na yung Book of Revelation. Ibig sabihin, guys, yung lahat ng nasulat sa Book of Revelation, yung 7 mangkok, 7 mupot ng Diyos, yung 7 seal, yung 24 elder, yung lumindol, bumabagsakan meteor, ano pa ba? Nangyari na raw sa kanila kasi nga pabuti ng pabuti yung mundo eh. Ano ba? Nangyari na rin daw sa kanila yung yung rapture, si Kristo ay naghahari na, 1,000 taon na naghahari si Kristo o 2,000 na kasi naniniwala sila na thousands of years. At ang paghahari ni Kristo daw sa langit ay extension din na yung Christ's kingdom on earth of the church by the gospel. Kaya pabuti daw ng pabuti ang mundo kasi nga sa gospel. Optimistic nga sila eh. So they didn't care kung ano yung nangyayari, nagpipikitan sila doon sa nangyayari kasi tumitingin sila sa gospel. Yun ang ibig nilang sabihin, guys. Kaya pabuti ng pabuti ang mundo kasi maraming nakakakilala kay Kristo. That's it. Okay? Kaso, ang preteris, may dalawa po yan ang preteris. Meron naniniwala na partial preteris, merong full preteris. Ang mga full preteris, even the second coming of Christ, nangyari na daw. So, nangyari na daw. Meron naman tinatawag na partial preteris. Pag sinabing preteris, guys, nangyari na. Yung Antichrist, nangyari na. Si Nero Cesar daw yun. Yung rapture nangyari na symbolic. Yung Mateo 24, yung mga lindol-lindol na yon, yung halimbawa sa kanila yung dumilimang araw, naging pula, nagkaroon ng blood moon, dumilimang araw, doon nagbagsakan ng bituin sa langit. Sa kanila yun, and yun ay symbolic na nagpapatunay na we are in the last days. Alam nyo ba na meron silang binanggit dito, no? Agaya niya Mateo 24, the way they interpret Mateo 24 is already happened. Kasi ang basehan nila kasi dito sa Mateo 24, may sinabi kasi si Christ dito eh. Sabi ni Christ dito. No? Sabi rito, sa buong Mateo 24, dito sila nag-focus. Ang sabi nila, ito yung verse nila na kung bakit nangyari na yung tribulation nung araw. Kasi ito yung sinabi ni Christ. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. So, kailan sinulat to? Kailan to nangyari? Sinong kausap? Si Christ nagsasalita. Kausap mga alagad. Kailan panahon to? Possible 32 AD to nangyari. Tapos sa sinabi ni Christ, tandaan ninyo, magaganap daw ang lahat ng ito. Ano yung magaganap ang lahat ng ito? Yung buong Mateo 24, syempre, by context. Sila rin may context din eh. Sila rin may context. Na sinasabi nila na yung mga nangyari na may magpapanggap ni Kristo, mababagsak ang gusali ng Jerusalem, maglalaban ng bansa laban sa kapwa-bansa, magkakaroon taggutom, lilindol sa maraming manlalamig, manatiling tapat, tapos abomination of desolation, tapos yung second coming of Christ. Yun yung tinutukoy dito. Tandaan nyo, magaganap daw lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Wherein yan din po ang stand ni Pastor Ed Lapis. They believe the preterism. Preteris sila, guys. Okay. Kaya tinan nyo kay Ed Lapis, no, sinasabi niya lagi na bakit di ba pwedeng nangyari na yan? Kasi ang basehan ni Pastor Ed Lapis dito,
na magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Sino ba yung mga nabubuhay sa panahon nila? Di ba mga alagad? Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus Christ na ang tribulation na to, na sinasabi ko mula itong Mateo 24, ay maaabutan nyo sa panahon nila. Kaya ito yung kanilang matibay na sandigan na nangyari na. Okay? Saka ako na i-debunk yan guys meron akong dyan, may pan-debunk tayo dyan. Meron silang hindi nakita dyan pero tandaan nyo, there is a big danger if you are focusing one verse rather than to read the whole context. Yun ang problema. Okay? There's a big, great danger if you are focusing on one verse rather than to read the whole context. Sa ako nituturo kung paano ko i-debunk pero bigyan ko kayo ng clue. Alam nyo kung paano i-debunk to? Ang pinag-uusapan dito yung the lesson of fig tree. Malalaman nyo sa akin sa susunod na lang ano ba yung fig tree na to? Dito magkakatalo guys. Dito magkakatalo yan. Nakala nila yung tribulation na yan nangyayari ay nakaraan na. Ang tinutukoy ni Christ dito, yung the lesson of the fig tree, hindi dito. So, malalaman nyo lang sa susunod guys Tinatamad na akong magpaliwanag kasi marami tayong tatalakayin. Pero itatalakayin din natin yung isa-isa, no? Pag nando na tayo sa premillennialism, i-debunk natin ng premillennialism. Kahit yung post-pre, guys, ito alam nyo ba ako, sa view din natin, may de-debunk din ako Sa view natin, itong mga premillennialism. Tayo, di ba premillennialism tayo? Premillennialism kasi tayo naniniwala na rapture. Tayo lalo na mga pre-trib rapture. Guys, paano kung sabihin ko sa inyo na ang pre-trib rapture, mid-trib pre-rat, at post-trib ay speculation lang? Patay na, ligaw-ligaw na tayo guys pag sinabi kong speculation lang. Parang wala rin pagkakaiba dun sa in-speculate natin na Feast of the Trumpet o yung mga trumpets, di ba? Those are only speculation. Paano kung ka-level din niya? Malilito kayo dyan guys. Ito mga to, iisa-isa nito tatalakayin. Nahanapin natin to ng mga negative. Kaya expect nyo, pag tinatalakay natin ng premillennialism, i-debunk ko bakit hindi yan future. I-debunk ko yan kung bakit hindi to church age. I-debunk ko yan kung bakit hindi to pre-trib. I-debunk ko bakit hindi pre-trib ang rapture, kundi post-trib. O bakit ko sasabihin na hindi rapture. Kasi hahasain tayo dito mga kapatid. Alamin natin yung mga false view. Kasi nga dapat sa chess, inaalam mo yung moves ng kalaban. Then, aalamin natin ang katotohanan. Ngayon, pag-aaralan natin yung mga kasinungalingan, di ba? Guys, ang pag-aaral po, hindi puro katotohanan lang. Alamin mo rin mga kasinungalingan para makumpara mo ang dilim at liwanag. Para makumpare mo ang kasinungalingan na totoo. Kaya guys, pag-aralan natin ang kasinungalingan, guys. Kasinungalingan ng mga tinuturo ng iba, hindi kasinungalingan ko. May mga kasinungalingan dito, guys. Sa totoo lang, sa premillennialism. So, kung may kasinungalingan sa premillennialism, may mga kasinungalingan din dito sa amillennialism, at sa preterism o sa postmillennialism. Kaya sa mga susunod na araw, guys, expect nyo, we are going to start discussing it one by one. One by one. Pre-trib, mid-trib, pre-rat, post-trib. Ano yung totoo sa kanila? Ano yung kasinungalingan sa kanila? Okay. Kung paano natin papabubulaan na hindi totoo to. Hindi totoo magra-rapture. Walang rapture. Second coming of Christ lang. Walang rapture. Walang post-trib, lahat. Meron din yung gano'n, So, alamin natin yun sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, binibigyan ko lang kayo muna ng isang magandang pananalamin na mag-aaral tayo, guys. Eschatology to. Ang eschatology ay hindi po natatapos sa katapusan ng mundo. Yun ang pag-aaral natin sa katapusan ng mundo. Wala pa yun. Guys, pang pastor na to. Itong dinidiscuss natin, tinuturo na to sa mga pastor. Because when I study it, mga pastor yung mga kasama ko nung pinag-aaralan namin to sa Assemblies of God. At ngayon nga lang, meron akong tinanggal sa Assemblies of God na tinuturo dito. May pinalit ako na in-upgrade ko lang in the grace perspective. Kasi alam niyo naman mga Assemblies of God, perverted ang mga perspective yun. Pero kasi grace tayo, di ba? Ang dinibang ko lang sila, binago sa kanila, minodify ko lang sa kanila in grace perspective. So, yun lamang po. Ano pa ba? Preteris guys
merong full preterist na in a second coming of Christ, hindi na rin mangyayari. Mangyayari lamang ito, new heaven and new earth na. Wherein, meron mga partial preterists. Ang mga partial preterists naniniwala na kagaya ng amillennialist na darating pa rin si Kristo ng literal, pero for final judgment, resurrection, and new heaven and new earth. Bigyan ko kayo ng halimbawa, guys, na video na preterist. Bigyan ko kayo ng halimbawa para mas maganda. No? Para na sa ganun, familiar kayo. Wait lamang po Wala yatang sound to. Ay, wala nga palang sound to. Ano ba yung may sound? O sige na nga, play ko na lang. Ayun, naniniwala sila sa second coming of Christ. Ayun, nakikita nyo na. O, ayan guys, nung nag-second coming. Ayan, nakita ni Lola, Lola, ayan, nakita nila yung mga Kristiyanong mahaba ang buhok. Ayan sila. Ayan si Joshua, nandiyan si Joshua. Ayan. Tapos, nag-rapture na, no? Ayan, ganyan guys, ganyan ang mga itsura natin balang araw pag glorified body na yan, ganyan daw tayo, ganyan. Ganyan daw tayo. Tapos, ayan na, nabuhay na maguli si kuya. Ayan na, Diyos ko. Ayan, mga buto. Ang alam ko kasi glorified body, ang ginawa lang, binuhay lang. Ganun pa rin ang itsura mo. Ibig sabihin, pag namatay ka, ganyan. Pag na-resurrect ka, ganyan pa rin. Alam ko na kung sino to mga to. Ayan. Ayan, binuhay sila, di ba? Ayan mga itsura, guys. Parang Ayan yung trono, guys. Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na maghahari na si Kristo sa langit. Saan ka ba nakakita na ng second coming of Christ? Bumaba si Kristo sa lupa, tapos si Kristo naghahari pa rin sa langit. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Okay? Ayan na yung mga ang dami guys, kawawa to mga to. Tingnan niya mamaya. Ayan si Lord. Ayan. Kamukha ng ka-churchmate ko to dati. Yung nagigitara sa amin dati. Kamukha niya. Naalala ko siya ngayon. Ayan siya. Ayan. May butas ang kamay. Ayan. Masaya to. So, ayan yung mga kasi ganyan yung video nila na magagawa natin. Ayan si Jesus Christ, no? Ayan, nasunog. Ba't nasunog yun? Ulo ko. Wala. Anong nangyari? Meron pa. Ito si Tatang. Ay, Diyos ko, good works. Ayan, sige guys, inom pa kayo Inom pa kayo, ganyan ang nangyayari. Inom pa kayo, kala nyo Sabi ko sa inyo, by works ang salvation, hindi by grace. Ayan, inom pa. Eto nang gahasa. Tingnan nyo, kalokohan ni Kuya. Salba. Iyak si ate. Samantalang si ate, losyang na. Ayan. Ay, si nanay, nanay. San lakad, nay? San lakad? Ay, babasahan siya. Ay, Diyos ko, yan pala ginagawa mo. Ay, yan tuloy na nangangaliwa ka. Si kumpare, O, ito, ano to? Ay, ito yung flood control, guys. Tinan nyo, yung flood control. Ayan. Ganyan ang mangyayari sa mga nagpa-flood control. Ayan. Ayan, guys. Guys, ano lang to, pinanonood lang tayo, nagre-react lang tayo, guys. Kasi ganyan daw mangyayari. Ayan, ito naman sumasamba sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ay, hinatak siya, no? Grabe, daming kaluluwa, guys, daming kaluluwa. So, ibig sabihin, guys, ang second coming of Christ sa kanila, kagad? Ayan, may kamukha to. Mga itsura nila, guys. Sige, alak pa more. Sige, babae pa more. Sige, gawa pa kayo ng kasalanan niya. Ayan. Sige. Ayaw niyo magpakabanal kasi. Ayan. Hindi kayo nagsosorry kay Lord araw-araw. Hindi kayo humingi ng tawad. Ayan nangyari sa inyo. Ayan.
Mga false gospel. Okay, ito naman, ano nangyayari? Malan talent fee. Book of life pala. Kala ko ano, Tatang. Huy, Tang. Huy, magbihis ka, Tang. Huy, huy, huy. Huhusgahan siya. Buti ninyo guys. Kayo talaga pag, eto guys kapag, ayun nyo guys, si Kambing na lang magsasabi sa inyo. alam nyo mga kapatid, dapat kasi pag nasa tapat kayo ng 7-Eleven, yung mga pulubi bibigyan nyo para mapunta kayo ng langit. Ayan ang umingiti si Lord. Ayan. Pag nasa Pure Mart kayo, Alpha Mart o nasa Dali, pag may pulubi ron, bigyan nyo. Eto pa guys, ito pa. Para mapunta raw ng langit. Uy, bumata si nanay. Wow, ba't babae ka pa rin, nay? Mag-aanak ba kayo sa langit? Kinuha siya ng angel, Yung angel, may pakpak niya, hindi timing. Ayan, ito si tatay. Tinan nyo guys, gawin nyo yan guys para maligtas kayo. Gawin nyo yan. Tinan nyo si kuya, naligtas. Kasi tumulong sa pulubi. Ay sus. May pakpak mulawin. Ano ba yung kantadyo ba yun? Okay, ayan. Mag-preach daw. Ayan. Guys, mag-preach kayo sa bus. Humingi siya ng tawad. Ayun. So, dapat magsimba kayo. Kung hindi, mapupunta kayo ng impyerno. Tingnan mo si ate, nagsimba siya. Ayan, kinuha ng angel. Ayan. Eto si kuya. Ano to? Guys, nalilibang tayo sa panonood, guys. Pasensya na kayo, nalilibang tayo. Ano nangyari? Pinalo siya. Ayan. So, ginawa niya. Nagtiis siya. Martyrdom naman si kuya. Sa pinapakita dito na ang kaligtasan ay base talaga sa gawa nila. Di ba? Base sa... yung planeta babangga. Yung planeta. Nagkasya sila doon. Nagkasya. Lumipad sila kuya. May nagpipis of the trumpet pa rin, may pakpak sila. Guys, ang sarap naman dyan. Sana all. Ayan. Sa langit tayo. Puro ulap. Walang sahig, walang ground. Diyos ko, titira tayo sa langit. Puro ulap lang pala. Ayan. Si Lord. Ayan. Maliwanag na sa kanila, may millennialist at saka yung post-millennialism, hindi sila naniniwala dun sa paghahari ni Kristo physically. Pagbaba ni Kristo sa daigdig, final judgment. Saan ang final judgment? Sa langit. Ba't bumaba pa si Kristo sa daigdig ay final judgment sa langit din pala? Yan ang nakapagtaka dun Okay. Tama na nga. So, sa susunod na mga panahon, mga araw, pag-uusapan na natin to, i-resolve natin ang issue, yung mga pagkakaiba ng mga views natin. Welcome na welcome po kayo lahat, mga kapatid, yung mga naniniwala sa post-millennialism. Magkakaroon tayo ng question and answer, naniniwala sa pre-tribulation, naniniwala sa mid-trib, sa pre-rat. We have a special subject about po dyan, mga kapatid, So, huwag kayong magatubili magtanong, pag-uusapan po natin yan. So again, hanggang dito lang po muna tayo at dadako na po tayo sa question and answer po.